Good evening, ladies and gentlemen. Please settle down because our auction will start in 3 minutes. Opa, ganap na ganap si Akla, oh. Akala mo hindi nag-wireless sa bar kagabi dahil sa jowa niyang manloloko. Uy, may nag-text sa'yo. Baka mamaya, yan na yung guy na nakilala mo kagabi. Hindi, si Bea at Adam to. Nag-text na sa Boracay na daw si Bea at mga office mates niya. Si Adam naman doon daw sa girlfriend niya matutulog. Nag-usap lang kami ng lalaki niyo pero hindi ko binigay ang number ko. Oh, ba't may panghihinayang yung tono ng buntong hininga mo dyan? Hindi Naisip ko lang kasi na malalaki na ang mga anak ko. May sarili ng buhay. Umuusad sila mula nang mawala si Gino. Ako? Parang stagnant water. Nasa iisang lugar lang. Umiikot, paulit-ulit ang routine, walang bago. Sabi ko naman kasi sa'yo, lumabas ka, makipag-date. Hindi ba sabi naman ng mga anak mo na okay lang sa kanila na magkaasawa ka ulit? Basta wag lang sa siraulo. 5 years nang wala si Gino. Sa tingin mo ba may papatol pa sa akin? Sus naman to. Naman! Makapagsalita ka, akala mo ang tanda mo na. 43 ka pa lang, Inday. Kung ayaw mo sa iba, nandiyan naman si Louie. Parang sirato. Alam mo naman best friend namin siya ni Gino. Ano naman? Single kayo pareho, tapos hindi kayo mapaghiwalay. Eh di magpakasal na lang kayo. O ayun na, magsisimula na. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating auction ngayong araw na ito. Ang araw kung saan matutuklasan natin ang mga kakaiba at pambihirang kayamanan na hinubog ng panahon at kasaysayan. So, shall we start? Get your money ready, ladies and gentlemen, because our first item for today is a block 18-karat white gold black diamond ring. A precious and rare piece of jewelry that was once owned by a woman named Doña Isabel Montanes from Aklan. A true collector's piece, steeped in mystery and value. For this item, we will start with 300,000 pesos. Wow! Ang ganda! 500! 850! 900! 1.3 million! 1.5 million! 1.5 million pesos? Anyone else? 1.5? Napapaliw ka na ba? I want a drink, Cherry. Going once, going twice, sold to bidder number 7. Congratulations, ma'am. Yan yata ang ibig sabihin ng love at first sight. Nakakaloka ka ha? Ang mahal mo ma-love at first sight? Makalipas ng ilang araw, matapos ko magbayad at ayusin ang release papers, sa wakas ay nakuha ko na rin ang singsing. Dahil sa sobrang excited, ako pa mismo ang bumalik sa art gallery para kunin yun. Pakiramdam ko ay kumikinang ang mga mata ko nang mapasa kamay ko ang magandang singsing. Nawindang ako sa iyo, bakla. Hindi ko akalain na maglalabas ka ng ganun kalaki. Napakakuripot pa sa sarili mo. Hindi ka nga basta nag-upgrade ng phone eh. Kahit marami kang pambili. Tingnan mo naman. Napakaganda. Alam ko na magsisisi ako kapag di ko siya nakuha. Para niya ako minamagnet at sinasabi na kunin ko siya. Tsaka investment ang mga alahas. Kapag inayawan ko na pwede ko ibenta. Mababawi ko pa rin yung pera ko. Sa bagay, may point ka dyan. Pero ikaw nga eh. Makipag-date ka, hindi yung kung ano-anong napagtitripan mo. Oh, halika na. Ihahati na kita sa labas. Hindi na, maaabala ka pa. Alam ko busy ka. I know my way out. Thanks, Rans. Ingat ka sa pagmamaneho, okay? Bye. Mula sa opisina ni Randy ay lumabas ako at dumaan sa loob ng mismong gallery. Dahil sa tuwa sa bago kong singsing, agad ko yung kinuha sa lalagyan at sinuot. Nang makarating ako, eksakto sa gitna ng malawak na silid na yon, bigla akong huminto nang may maramdaman at marinig na kakaiba. Nakakatakot. Nakakakilabot.
Ibigay mo sa akin ang singsing. Akin yan. Akin yan. Anong nangyayari? Hindi sa'yo yan. Ibalik mo yan sa akin. Hindi sa'yo yan. Sino yun? Napalingon ako sa paligid nang marinig ko ang nakakatakot na boses ng lalaking yun. Ako lang nga nasa gitna at ang ibang tao na naroon malayo mula sa akin na abala sa pagtingin ng mga paintings and art pieces. Pero pakiramdam ko, may tao sa likod ko na bumubulong sa tenga ko. Muli akong nakaramdam ng matinding kilabot nang hindi huminto ang boses na yun. Akin na yan. Akin ang singsing na yan. Tama na! Sino ka ba? Bobby, ang akala ko umalis ka na. May problema ba? Randy, may na... Papatay kita kapag hindi mo ibinigay sa akin ang singsing. Ay! Bobby! Guard! Tulong! Isang paalala bago po tayo magpatuloy ng kwento. Marami na pong nakakarating sa amin ng matinding pagnanakaw ng mga kwento dito sa Aswang Diaries ng ibang channel. Huwag po nating tangkilikin ang maling gawain at sa halip ay tulungan niyo po kami na i-report ang mga magnanakaw na ito. Maraming salamat po. Isang mahalagang paalala bago ipagpatuloy ang kwento. Saan ka nga ba makikinig ngayon, Kaaswang Diaries? Siguraduhin mo na sa Aswang Diaries YouTube channel ka lang nakikinig Dahil ngayon, ang dami nang gumagaya at nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya tandaan, ang original dito lang mapapakinggan. Alas 12 pasado na ng hating gabi. Araw ng linggo. Dapat ay natutulog na ako ngunit may napanood akong pelikula kanina na nagpapaalala sa akin sa nakaraan. Dahil doon na hindi ako makatulog. Ilang beses na rin nabanggit sa akin ng asawa ko na subukan ko na ipadala sa inyo ang kwento ko dahil avid listener nyo rin ako. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, you can call me Bobby. Byuda at bored sa buhay noong mga panahong nangyari ang kwentong ito. 43 years old ako noon at may 2 anak na nasa edad na 25 at 23. Nang alokin ako ng boss at kaibigan ko na si Louie na mag-relocate sa Baguio at hawakan ng isang branch niya ng hotel doon. Pumayag ako dahil naisip ko na baka kailangan ko lang ng change of environment para mawala yung boredom ko sa buhay. Until my friends encouraged me to go on dates. Go out with younger men. Ayoko pa nga nung una hanggang sa makilala ko si Stephen, isang 29-year-old na bellboy sa hotel na pinapasukan ko. Nagkasundo kami sa kabila ng malayong agwat ng edad namin at doon na nga nagsimula ang mga pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon, sa tuwing iniisip ko, kinikilabutan pa rin ako. Nanganib ang buhay ko dahil sa aswang. Ngunit sa halip na si Stephen, si Louie ang palaging nasa tabi ko at naging tagapagtanggol ko. Bobby, finally you're here. Hi, boss. Grabe, ang layo ng biyahe. Thank you for accepting the offer. Ngayon mapapanatag na ako dahil ikaw na nga hawak nitong branch na to. Happy ako na tinanggap ko to. Naboboard na ako sa buhay ko sa Manila, Louie. Baka sakali may exciting na mangyayari sa akin dito. Ako nang bahala sa'yo. I'll take care of you. Wala naman na mawala si Gino. Ikaw na talaga nag-aalaga sa amin ng mga bata. Best friend ko si Gino at nangako ako sa kanya bago siya na mawala na hindi kita pababayaan. Kayo ng mga bata. Hi, Louie. Ano na lang gagawin ko kung wala ka? Buti na lang talaga wala kang girlfriend. At least, hindi ako mag-aalalang baka may magselos. Sa'yo na lang ang dami ko ng konsumisyon Kukuha pa ako ng panibagong sakit ng ulo. Ikaw, napaka mo. Kagaya na lang ng singsing na yan. Kung hindi pa sinabi ni Cherry sa akin, hindi ko malalaman. Ano naman ang pumasok sa kokote mo at binili mo yan? Ang ganda Tsaka magbigyan mo na ako, please. Minsan lang naman ako mag-purchase ng ganun kalaking halaga. Ano pa nga ba? Nandyan na yan. Halika. At itutour muna kita dito sa hotel. Tapos sabay na tayong umuwi sa bahay. Papasok pa lang kami ng hotel nang mapalingon ako sa likod. Bahagya akong umiti nang makitang nakatingin sa akin ang isang janitor sa hotel na yon. Hindi ako sigurado kung kilala niya ako pero
Kumuwi siya sa akin at ngumiti, kaya marahan lang akong tumango. Tapos ay sunod akong binati ng gwardya, saka tinipon ni Louie ang mga tauhan doon sa lobby. Guys, makinig kayo. She will be your new hotel manager starting tomorrow. Her name is Bobby Gabriela Jane Castro, or Bobby for short. Mula bukas, ay sa kanya na kayo direkta magre-report. Welcome po, Ma'am Bobby. Thank you guys. I'm happy to meet you. May dalawang importanteng rules lang ako na gusto kong sundin nyo as your new manager. Ayoko nang palaging late at gusto ko magtanong kayo kung may hindi kayo alam, okay? Kung hindi maiiwasan malate, magsabi in advance. At mas maigi na magtanong kaysa magmagaling. Naiintindihan? Yes, ma'am. Thanks, guys. O sige na, bumalik na kayo sa station niya. Halika, doon tayo sa taas. 10 palapag ang hotel na yon. Sa bawat floor ay may 10 kwarto. Maliit kumpara sa mga hotel ni Louie sa Manila at iba pang city provinces sa bansa. May room service din, kaya ang mga guest ay maaaring mag-order ng pagkain. Bukod doon ay may restaurant din sa 3rd floor ng building. Professional chefs ang mga nagluluto ng pagkain doon, kaya tsak na masarap, maayos at malinis ang pagkain. Hotel manager din ang trabaho ko sa Maynila na pag-aari din ni Louie. Nang mag-resign ang dating hotel manager dito, ay inalok ni Louie sa akin ang posisyon doon. Agad naman pumayag ang mga anak ko matapos kong magpaalam sa kanila. Kaya narito na ako ngayon. Sa pagbabaka sakali na maiba ng konti ang buhay ko. So, kumusta naman ang biyahe mo kanina? Nakakapagod, pero okay lang. Dahil sa bahay ko naman tutuloy, magsasabay na tayo sa pagpasok sa umaga at pag-uwi. Sabi ko naman sa iyo magre-renta na lang ako ng condo unit dito sa malapit. Babs, malaki ang bahay ko. 2 lang kami ni Manang Tonya doon at si Ann. Ang inaanak mo, sa US na nakatira. Pagtatayo ng branch ng hotel doon at siya na ang hahawak noon. Gagastos ka pa eh. May available naman ang kwarto. Talaga? For good na siya doon? Sa tingin ko, nag-enjoy sa buhay niya doon eh. Kasama si Mean, yung kapatid ko. Nabanggit ko nga kanina sa kanya na lilipat ka dito sa Baguio branch. At siyang nagsabi na patirahin ka na lang dito sa bahay. Ay, kayong mag-ama talaga. Pinagtulungan niyo na naman ako. Alam mo naman ikaw ng tumayong nanay nun eh. Anyway, ito ang magiging opisina mo. Nasa tabi lang yung sa akin. Kaya kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Thanks, Louie. Oh, kape. Habang umiinom ng kape ay lumapit ako sa glass window. Mula doon ay nakikita ko ang buong paligid. Nasa mismong city pa rin naman ang hotel. Mula doon sa kinatatayuan ko, ay nakikita ko pa rin ang mga gusali. Pero wala na ito sa mismong commercial center at nasa liblib na bahagi ng syudad. Bigla kong natigilan nang makitang nakatingala at nakatingin direkta sa akin ang janitor kanina sa ibaba. May hawak itong head shears o yung mukhang malaking gunting na pang-trim ng mga halaman. Tila huminto ito sa ginagawa para lang kumaway na para bang matagal na kaming magkakilala. Weird nung pakiramdam ko ng mga sandaling yun, Madam Venus. May hatid na kilabot ang klase ng ngiti niya sa akin. Louie? Sino ba yung lalaki yon? Sino? Yung janitor. Si Mang Kin. Bakit? Ang weird tumingin Tapos pagsilip ko sa baba ngayon lang, nahuli ko nakatingin sa akin. Partida ang taas na natin, nakita niya pa rin ako. Ganyan talaga yan, palabate. Lalo sa mga guest dito sa hotel. Huwag kang matakot sa kanya. Mabait yan. Anyway, pagkatapos mo magkape, uwi na tayo sa bahay nang makapagpahinga ka ng maayos. Nagpanda ako ng request mo na chop suey at bistik. Iyon ang namimiss ko talaga. Mga luto ni Manang Tonya. Naging maayos naman ang unang araw ng trabaho ko sa hotel. Madali kong nakasundo ang mga tauhan namin at napalagay ang loob ko. Bukod sa location, wala naman masyadong nag-iba sa trabaho ko. Kundi, mas relax ako ngayon dahil hindi naman ganun kalaki itong branch sa Baguio. Di gaya sa Manila na may mga araw na toxic dahil sa iba't ibang issue ng hotel from the staff. Hanggang sa mga guests. Isa sa mga nakasundo ko agad ay si Stephen, ang 29 years old na bellboy. Nang araw na yon matapos ang meeting ko ay agad akong lumabas ng conference room. Habang naghihintay ng elevator ay dumating si Stephen dala ang luggage ng mga guests.
Hi, ma'am. Stephen, right? Opo. Kumusta naman ang trabaho? Ayos naman po. Kayo po. Nasanay na ba kayo dito sa Baguio? Hindi pa ako sanay sa weather. Palagi malamig, nasanay ako sa init ng Maynila. Masasanay din po kayo. Ang ganda nga po pala ng pangalan niyo. Bobby, maganda ba yon? Panglalaki nga eh. Akala daw kasi ng parents ko na lalaki ako dahil yun ang lumabas sa ultrasound. Kaya ang pinangalan nila sa akin, Bobby Gabriel. Kaya nagulat sila nang lumabas ako na babae. Tinuloy na lang nila yung pangalan ko. Iniba lang yung spelling. Ginawang letter I yung Y sa Bobby, tapos yung Gabriel, dinagdagan ng letter L at E sa dulo, tsaka dinugtungan ng Jane. Para daw tunog babae pa rin. Astig yun. Bagay naman po sa inyo yung pangalan. Thank you, Stephen. Boyfriend niyo na po ba si Sir Louie? Ha? Hindi. Best friend siya ng asawa ko. May asawa na po kayo? Oo naman. 43 na ako. Halos hindi nga kayo nagkakalayo ng edad ng dalawang anak ko eh. Maaga kasi ako nag-asawa. 18 pa lang nabuntis na ako sa panganay ko. Pero 7 years na rin akong byuda. Si Louie naman, best friend ko na rin siya. Kaya po pala mukhang malapit kayo. Kaya ang akala po ng mga kasamahan natin dito sa hotel na may relasyon daw po kayo ni Sir. Kayo talaga. Pasensya na po kayo, masyado akong mausisa. Wala yun, okay lang. Sige po, dito na ako. Sige. Alas 4:30 pa lang ng hapon nang tawagan ako ni Louie. Nagagabihin siya ng uwi dahil naipit sa isang importanteng meeting. Sinabihan niya ako na umuwi ng maaga dahil mahirap sumakay doon sa labas ng hotel kapag sumapit ang gabi. Pero 15 minutes bago ako umuwi, nagkaroon ng problema sa isang bathroom sa isang kwarto. Nasira yung drainage doon at bumaha sa banyo. Dahil doon napaakyat ako nang wala sa oras at kinausap ng maayos sa mga guest at humingi ng paumanhin. Dahil sa nangyari, nag-inspection kami ng maintenance team sa lahat ng kwarto sa bawat palapag. Kaya pasado alas 8 na ako nakalabas ng hotel. Sinubukan ko mag-book ng taxi pero walang tumatanggap ng booking ko. Marahil traffic pa rin talaga sa mga sandaling yon doon sa Baguio. Kaya naman naglakad na lang ako palabas ng kalye kung saan naroon ang hotel. Sino yan? May tao ba dyan? Mabuti na lang din at may mga ilaw sa poste ang kalye na yun. Ngunit hindi naging sapat yun para hindi ako makaramdam ng kilabot. Hindi lang dahil sa lamig ng klima, kung hindi sa naririnig ko na tumatakbo ng mabilis sa likuran ko at kaluskos mula sa mga halaman. Kuya Walter, ikaw ba? May dumaan. Oh my God! Nakaramdam ako ng matinding takot matapos makita na may lumabas mula sa masukal na halamanan. Patakbo itong gumagapang at tumawid papunta sa kabilang gilid ng kalye. Kinilabutan ako sa nakita ko. Hindi ako sigurado kung ano yung tumawid na yun. Dahil doon nagmadali ako sa paglalakad. Una ko naisip baka mabangis na hayop yun na naligaw. Hanggang sa muli ako lumingon at nakita ko na may tao na nakatayo at tila nakatingin sa akin. Napahinto ako. Medyo balingkinita ng pangangatawan. Lalaki pero mahaba at buhaghag ang buhok. Di ko maaninag kung naka-short ito na maikli o naka-underwear. Hindi ko rin makita ang mukha dahil medyo malayo na siya sa poste ng ilaw. Kaya parang anino na lang nakita ko. Ngunit ang isang pinagtataka ko, parang may naaaninag akong sungay mula dito. Ano yun? Sungay? Ang layo pa ng Halloween Manong, may kailangan ho ba kayo? Tinakot yung kanina Ang tawa na yun. Napaatras ako. Hanggang sa muli akong humakbang na pabilis ng pabilis matapos kong makita na bumaba ang taong yun sa lupa at lumuhod. Pumwesto na parang gagapang at pagkatapos hinabol ako sa ganong paraan na parang siyang aso sa bilis. Kasunod ng nakakatakot na angil na narinig ko mula sa kanya. Dahil doon kumaripas ako ng takbo. Ganon na lang ang paghinga ko ng maluwag nang makita ko na may parating na taong nakasakay sa motor. Mabilis kong tinaas ang kamay ko at pinara yun.
Saktong huminto ang nakamotor nang lumingon ako. Natigilan ako. Wala na dun yung umahabol sa akin. Ma'am Bobby? Stephen! Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kayo po ba yung narinig kong sumigaw? May humahabol sa akin na tao. Basta ang weird niya. May sungay siya na parang kambing tapos yung takbo niya parang gumagapang ng mabilis. Sigurado po ba kayo? Oo, hindi ako pwede magkamali. Kitang-kita ko. Anong itsura ng mukha? Hindi ko nakita. Madilim eh. Tapos naririnig ko siyang umaangil. Para mabangis na hayop. Sakay na po kayo. Atid ko na lang kayo sa bahay ninyo. Baka matiyempohan kayo kapag iniwan ko kayo dito. Naku, salamat Stephen. Wala po yun. Suot niyo po itong extra na helmet. Inalalayan ako ni Stephen na sumakay sa motor at yumapos sa bewang niya nang umandar na ito. Kahit nakalayo na kami, hindi pa rin mawala yung takot ko. Bumalik sa isip ko ang kababalaghan na nangyari sa akin doon sa Art Gallery. Isang pangyayari na ayoko nang alalahanin pa sana at pilit na binabaon sa limot. Samantala makalipas ng ilang sandali pa, matapos kong ituro ang address ng bahay, ay nakarating na rin kami. Saktong pababa ako ng motor nang magmamadaling lumabas naman si Louie. Babs, bakit kayong galang? Good evening, sir. Stephen, ikaw pala yan. May humabol daw po sa kanya kanina habang naglalakad palabas ng kalye. Doon po sa may hotel. Kaya naisip ko na ihatid na lang siya dito. Ano? Nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Stephen, salamat uli ha. Eto na pala yung helmet mo. Walang anuman po, ma'am. Sir, alis na po ako. Thank you, pare. Halika sa loob. At ikwento mo sa akin ang tungkol sa nangyari sa'yo. Kanina ka pa ba? Mga more than 30 minutes na. Tumawag agad ako sa hotel nang malaman ko na wala ka pa dito. Silang nagsabi ng naging problema doon. Pero saka na natin pag-usapan yun sa trabaho. Tell me, what happened? Dahil sa nangyari ay tumawag sa mga pulis si Louie at nag-request ng assistance. Kaya mula noon ay regular nang rumoronda ang mga pulis sa paligid ng hotel kapag gabi. Baka daw kasi isang tao yon na may problema sa pag-iisip na nananakot doon at maaring manakit, lalo na sa mga guest ng hotel. Doon lang namin napag-alaman na hindi lang ako ang nakaranas ng ganon. Ilang insidente na rin ang natanggap na report ng mga pulis na may isang weird na lalaki na may sungay ng kambing na palaging nagtatago sa dilim ang nanghahabol. Hindi lang doon sa vicinity ng hotel, kundi sa mga lugar na liblib at malayo sa kabihasnan. Isang beses na lunch break, habang kumakain ako ay nag-video call kaming magkakaibigan at naikwento ko sa kanila ang nangyari. Ang weird naman ang mga nangyayari sa'yo mula nung makuha mo yung singsing na yan. Baka naman may sumpa yan. Okay. 2 beses pa lang naman may nangyaring ka-weirdoan sa akin. I'm sure nagkataon lang yun at hindi ako naniniwala sa sumpa. Saan ba kasi galing yung singsing na yan, Randy? Aba, maat pa. Basta ako pinag-aaralan at binabasa ko lang ang binibigay sa akin na information tungkol sa item na ina-auction ko. Pero ito, wait ako sure kung true ba ito o charis lang ng mga marites. Ayon sa aking napag-alaman, marami daw nagkaka-interes na miyembro ng angka nila sa singsing na yan. Talagang bugsh-bugsh. Patayan, ganun. For some reason, nawala sa pamilya nila ang singsing. Tapos ayun, nagpasalin-salin na hanggang sa napunta sa auction house. Tinitigan ko ang singsing na suot ko. Partikular na yung itim na diamante. Hanggang ngayon ay para pa rin akong nahihipnotismo nito. May kung anong hiwaga akong nararamdaman mula dito. Di ko lang matukoy kung ano. Maya-maya ay nawala doon ang atensyon ko nang muling magsalita si Cherry. Paano ka nakatakas dun sa weird na manong na yun? Dumating yung isang bellboy namin dito na nakamotor. Hindi pa pala siya nakakalayo rin kaya narinig niya akong sumigaw. Kaya sinakay niya ako sa motor niya at hinatid sa bahay. Pogi! Ano ba yung tinatanong niyo? Bata pa yun. Ang alam ko 29 lang siya. Oh, so?
Hindi na bata yun. Kaya na niyang bumuo ng bata. Tsaka girl, hindi na issue sa panahon ngayon ang agwat ng edad. Kaya yung si baby boy, kapag nagparamdam sa iyo at iyaya kang lumabas, go, ate girl! I agree. Ito na yun. Iyong bagong spice sa life mo. Oh, sibling! Kayo talagang dalawa. Sige na, babay na. Tapos na akong kumain. Kailangan ko nang bumaba. Fine. Bye. Hoy bro ha, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Oo nga. At pupuntahan ka namin ni Cherry dyan kapag nalibre kami sa trabaho. Sure. See ya. Matapos kong kumain ng lunch ay nag-toothbrush muna ako bago bumaba. May 20 minutes pa naman sa break ko. Kaya naisip ko na bumili ng kape sa isang coffee shop na katabi lang sa entrance ng hotel. Nang makuha ang kape ko, pagpasok ko sa lobby ng hotel ay napansin ko si Mang Quinn. Ngumiti naman siya sa akin matapos suminto sa pagmamop ng sahig. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, ma'am. Musta po? Ayos lang naman po. Kayo po? Ayos naman po. Candy po, gusto nyo? Salamat na lang po. May kape na ako pero matanong ko lang. Matagal niyo na po ba akong kilala? Oh? Naku, hindi po, ma'am. Eh, ganun po talaga ako. Palabati. At wow, diamante po ba yan? Nagtataka ako sa sinabi ni Mang Quinn. Pero sa kabila nito, ay hindi ko yan binigyan ng ibang kahulugan. Dahil hindi ko naman siya masisisi. Ang singsing na yon ay takaw pansin. Kung sino ang kausap ko ay napapatingin sa kamay ko at hindi maaring hindi magtanong tungkol sa itim na diamante. Opo. Maganda po ba? Opo. Pasensya na po kayo, ma'am. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng totoong diamante. Itim pa. Salamat po. Ma'am, pwede ko po bang makita ng malapitan? Sige po. Tinaas ko ang kamay ko at nilapit ni Mang Quinn ang mukha doon sa katinitigan ng singsing. Maya-maya ay nakita ko na lihim itong natatawa. Nang binawi ko ang kamay ko, saglit siyang natigilan. Bahagyang sumeryosa at dumilim ang ekspresyon ng mukha nito bago biglang umiti pagtingin niya sa akin. Salamat, ma'am. Pasensya na po. Nakakabighani lang talagang tignan. Sige po. Una na ako. Ilang araw na naman ang lumipas. Panibagong araw na naman yon sa trabaho. Abala ang lahat ng staff sa hotel dahil may isang grupo na nagpa-serve ng 12 twin bedrooms na darating bukas. Dahil doon ay nag-double check ako ng mga rooms na tutuluyan ng mga ito. Siniguro ko rin na kumpleto ang darat na nilang mga freebies. Kasama na doon ang special request ng organizer na nagpabook na lagyan ng fresh fruit basket ang bawat bed. Paglabas ko sa huling kwarto na tiningnan ko, nakita ko ang 3 chat messages ni Louie. Nauna na ang mga kasama ko na umalis, habang ako naman ay nanatili doon sa hallway at nag-type para sagutin ang message nito. Pero hindi pa ako tapos mag-compose ng message nang biglang mag-ring ang phone ko. Hello? Nasaan ka? Hindi ka pa tapos? Pabalik na po ng office. Sige, sabay na tayong umuwi. Tapos na rin ang meeting ko. Okay. Papunta na ako sa... Bigla akong huminto sa pagsasalita nang lumingon ako sa dulo ng hallway kung saan dahan-dahang bumukas ang isang pinto. Kumabog ng husto ang dibdib ko at labis ang kilabot na naramdaman ko. Matapos marinig ang nakakatakot na paglangit-ngit ng pinto. If there's something about that hotel, luma na kasi yung gusali na yun. Kahit na pinarenovate pa hindi pa rin naman mawala-wala yung eerie na feeling doon. Ilan sa tauhan at guest na ang nagkwento sa amin ng nakakatakot na karanasan nila ng pagpaparamdam ng multo. Ilang sandali pa ay napatingala ako nang biglang magpatay-sindi ang ilaw at maya-maya lang tuluyan na itong namatay. Hello? Hello, Bobby? Hello? Louie? Nawala ng ilaw dito sa 7th floor. Sige, susunod na ko dyan. Louie? Oh my gosh! Anong nangyayari dyan? Nanlaki ang mga mata ko, Madam Venus, nang mula sa loob ng dulong kwarto ng pasilyo na yon, kung saan bubukas yung pinto, lumabas ng isang pamilyar na anino na may sungay. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay niya at
nakita ang mahaba at matulos nitong mga kuko. Kasunod ng pamilyar at nakakapangilabot na angil niya. Bobby, ano yung narinig ko? Yung umabot sa akin ng isang linggo, nandito siya. Hinahabulan naman niya ako. Hintay mo ako. Papunta na ako dyan. Ganun na lamang ang sigaw ko nang bigla akong bumagsak sa sahig matapos akong maabutan. Muli akong tumili nang hilahin nito ang paa ko at sakyan ako sa ibabaw. Nagpumiglas ako hanggang sa mahawakan nito ang mga kamay ko ng mahigpit at diniinan sa sahig. Nang biglang nagbukas sa mga emergency lights, napasigaw ako ng malakas sa takot nang makita ko ng malapitan ang nakakakilabot nitong mukha. Demonyo! Lahat kayong may masamang intensyon sa singsing na yan. Hindi ko kayo hayaan na magtagumpay. Parang kaharap ko ang demonyo. Madam Venus, may dalawang sungay ito na gaya ng sakambing. Ang nilalang na ito ang naunang humabol sa akin. Ang tenga ay mahaba at matulis sa dulo. Nalilisik ang kulay pulang mga mata nito at ang kanyang mga ngipin ay matutulis din. Iwan mo ako! Anong kasalanan ko? Bakit mo ba ako sinusundan? May ginawa ka na hindi mo pag-aari. Wala akong alam sa sinasabi mo! Ibalik mo sa akin ang ginawa mo. Nang sakalin ako nito, bigla ko siyang tinuhod ng malakas sa likod. Sunod-sunod habang pumipiglas ako. Hanggang sa mabitawan niya ang isang kamay ko. Agad ko siyang tinusok sa mata sabay suntok ng malakas sa mukha. Nang maitula ko siya palayo at natumba sa gilid ko, agad akong bumangon at nagtangka na tumayo at tumakbo. Ngunit bago ko pa magawa yun, bigla na niya akong nahawakan sa paa at muli hinila sa kasinakyan sa ibabaw. Hindi ka makakatakas sa akin. Louie! Halika na! Bilis! Nagmamadali akong tumayo matapos hatawin ng fire extinguisher ni Louie ang nilalang na mukhang demonyo at sinipa ng malakas. Hinawakan niya ako sa kamay. Saka kami mabilis na tumakbo palayo. Hinabol naman kami nito nung makabawi, kaya dali kong binuksan ang fire exit at doon kami tumakbo pababa. Ngunit mabilis pa rin kaming hinabol nito. Louie, ayan na siya! Dito ka sa likod ko, bilis! Ibigay mo sa akin ang babae niyan. Louie! Sa gitna ng makapal na usok mula sa fire extinguisher, bigla akong hinablot sa kamay ng nilalang na yon na nasa gilid ko na pala at pilit akong hinihila. Nanlaban ako, sabay hila din ni Louie sa akin palayo. Muli niya ito inisprayan ng fire extinguisher hanggang sa marinig na namin ang mga security ng hotel sa pangunguna ni Kuya Walter. Sir Louie! Sir! Kuya Walter, dito! Ilang sandali pa, nagulat na lang kami nang mawala na ang usok. Wala na rin yung nilalang na yun. Mabilis na ganap sa buong paligid ang mga security habang ako nangihina na napaupo na lang. Mabilis akong dinalohan ni Louie at inalalayan. Bobby, ayos ka lang? Nakita ko, Louie. Mukha siyang demonyo. Ano po ba ang itsura niya? Tao ang katawan niya pero ang mukha niya parang demonyo. May sungay siya na parang sa kambing. At ang mata niya nakakatakot, papula at nanlilisip. May pangil at mahabang buko. Oo, ganon. Aswang. Ano ka mo? Aswang? Opo. Hilamangan nila lang na kaya mag-anyong tao sa umaga. Pero pagkagat ng dilim, ay lumalabas ang tutungan nyo. Ang pagkain niya ay laman ng tao. At kung pagbabasihan ko ang sinabi ninyo sa itsura niya, tsak na aswang nga iyon. May sinabi siya sa akin na may kinuha daw ako na hindi sa akin. May binanggit siya kanina, hindi ko lang narinig ng maayos dahil sigaw ako ng sigaw. Nagpakita na po ba siya sa inyo dati? Siya yung humabol sa akin doon sa labas. Ilang araw na nakakalipas, pero bukod doon wala na. At ngayon naalala ko na, parang siya rin yung nakita ko sa art gallery nung kinuha akong sising na to. Tapos nawala na ako ng malay. Anong gagawin namin, Walter? Mas makakabuti po ngayon na iuwi niya muna si Mama para makapagpahinga siya. Dagdan na bigla siya sa mga nangyari. Hanggat maaari po ay iwasin niyo muna ang pagpapagabi dito. O kaya ang mag-isa. Tatawagan ko po yung yahin ko. Sa isang albularya at magtatanong ako ng mabisang panlaban. Sige, salamat. Bobby, halika na. Dahil sa mga nangyari sa akin ay pinag-day off muna ako ni Louie. Habang sila naman ay nag-iimbestiga kasama ang mga security ng hotel. Dahil wala naman ako magawa,
nagpaalam ako kay Manang Tonya na lalabas sandali at maglalakad-lakad sa Session Road. Pagbaba ko mula sa kwarto ko sa second floor ng bahay, nabutan ko ang mabait na kasambahay ni Louie na nagtutupi ng damit na nilaban nito. Manang, aalis na po ako. Abay, sigurado ka ba na hindi ka magpapasama? Abay, kabilin-bilinan sa akin ni Louie na wag ko daw aalisin ang mata ko sa'yo. Naku, wag ho kayong makikinig lagi dyan. Alam niyo naman yun, ginagawa kong bata. Alam mo naman yon. Mula nang mamatay si Gino, abay nagpakaama na sa mga anak mo at nagpakaasawa na sa'yo. Kaya nga nahihiya na ako sa kanya eh. Yung si Louie, masyado kang malapit sa kanya kaya gano'n na lang ang pag-aalala niya sa'yo. Abay, tuwang-tuwa nga yan nung pumayag ka at tinanggap mo na ilipat ka dito sa Baguio. Palibhasa'y nag-iisa palagi dito sa bahay. Ang anak niya ay may sarili na rin buhay sa Amerika. Parang ikaw. Ngayon na nandito ka, may nakakausap na siya at nalilibang. Pareho lang naman kami niyan eh. Bored na rin sa buhay. Palibas sa malalaki ng mga bata. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Louie ang nangyari sa'yo at doon sa aswang na nagtangka sa'yo. Igagawa kita ng panlaban sa aswang na maaari mong gamitin sakaling sugurin ka niya ulit. Talaga po? Marunong kayo? Nakakita na rin po kayo ng aswang? Alam mo anak, laking probinsya ako at liblib din yung baryo na dati namin tinitirhan ng pamilya ko. Noong bata pa ako ay nakakita na ako ng aswang sa amin. Kaya nga kami umalis doon at lumipat sa bayan. Madalas silang lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Naghahanap ng mga taong kakainin nila. Pero may mga aswang naman na kahit hindi bilog ang buwan, kumagat ang dilim at nagutom, magpapalit ng anyo. Nagulat lang ako dahil hindi ko akalain na mayroong ganyan dito. Abay, sa tagal ko dito nakatira wala akong nababalitaan na may ganyan dito. Moderno na ang syudad ng Baguio. Maraming kwento ng multo, pero yun lang. Sa tingin niyo po ba matagal na may aswang dito? Nakakatiyak ako na walang aswang dito. Dahil kung mayroon, noon pa sana, may mga nababalita ng patayan. Ang kaso mo ay wala. Tahimik at ligtas dito, lalo dito sa village natin. Kung narito man sila ngayon, tiyak na may pakay sila. Paano po kung ako ang pakay nila? Mukhang yung pondelang pagkatapos ng sinabi ng aswang sa akin. Kung ikaw ang pakay nila, sigurado ako na babalikan ka nila. Kaya nga kailangan mo magdoble ingat. Opo. Salamat po sa paalala, Manang. Alis na rin po ako habang maaga pa. Safe naman siguro lumabas ngayon dahil maliwanag naman. Bumalik ka kaagad ha. Opo. Pagbaba ko ng sasakyan matapos yung iparada, ay nagsimula akong maglakad at tumingin sa mga tindahan. Maganda ang klima ngayon. Hindi gaanong mainit pero hindi rin sobrang lamig. Masarap sa balat ang dampi ng malamig at marahang pag-ihip ng hangin. Hanggang sa pumasok ako sa isang shop at tumingin ng mga damit. Maya-maya ay nagring ang phone ko at napangiti ako nang makita na ang anak kong panganay ang tumatawag. Baya anak, kumusta ka na? Mabuti naman kung ganon. Ako? Ayos na ako dito, anak. Nag-enjoy ako sa trabaho ko, tsaka alaga naman ako ng Tito Louie mo, kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Si Adam. Ganun ba? Mag-iingat kayo magkapatid dyan ha, huwag kayong mag-aaway. At kapag may oras kayo, pasyalan nyo kami ng Uncle Louie nyo dito sa Baguio para naman makita ko kayo. Miss na miss ko na kayo mga anak. Hindi pa kasi ako makakababa dahil marami pa akong trabaho dito. Bahagya akong natigilan nang mapalingon ako sa tabi nang makita si Stephen. Ngumiti siya sa akin at sumenyas ako sa kanya ng sandali lang. Matapos kausapin ang anak ko, saka ko hinarap ang gwapong binata na bagong dating. Hi, Ma'am Bobby. Stephen, ano ginagawa mo dito? Day off mo? Opo. Nasa counter ako kanina tapos narinig kong boses mo. Namimili na ako ng damit na medyo makapal-kapal. Ang ninipis na mga dala ko eh. Halika, samahan kita. May alam ako na mas maganda ang tinda. Sumama ako sa kanya palabas ng shop at dinala ako sa mas malaking tindahan. Tama siya, mas maganda nga ang mga tinda doon at marami pang pagpipilian.
Na matapos kong bayaran ng mga pinamili ko, ang buong akala ko ay magpapaalam na siya paglabas namin. Hindi pala, dahil sinabayan pa rin ako ni Stephen sa paglalakad. May gagawin ka pa bang iba o pupuntahan? Ha? Wala naman. Naglalakad-lakad lang talaga ako, namamasyal, unwind para makalimutan yung mga nangyari kagabi. Narinig ko nga yung nangyari sa'yo mula kay Kuya Walter. Nakauwi na ako nang mangyari yon. Ang importante ay hindi ka nasaktan. Pero wag na natin pag-usapan yon. Baka lalo ka lang matakot eh. Halika, kape na lang tayo. Libre ko. Kape? Pwede naman, kaya lang wala ka ba ibang lakad? Wala naman. Sige na, halika na. Pumayag ako sa imbitasyon ni Stephen. Mula doon sa shop na pinuntahan namin, dinala niya ako sa magandang coffee shop. Dahil katatapos ko lang magkape sa bahay bago umalis, juice na lang ang in-order ko. Habang naroon kami ay nauwi ang usapan namin sa personal na buhay, partikular na sa buhay ni Stephen. Wala kang girlfriend? Wala. 4 na taon nang nakakalipas mula ng huling girlfriend ko. Anong nangyari? Ikakasal na kami dapat eh. Kaso, nahuli ko siyang may ibang lalaki. Yung tinatawag niyang best friend. Minsan ko na siyang sinabihan na hindi ako komportable dahil masyado silang close. Wala lang daw yun. Kaya akala ko nung una na baka siloso lang talaga ako. Hanggang sa nahuli ko sila mismo sa loob ng kotse ng lalaki habang nakaparada sa harap ng bahay ng girlfriend ko. Naghahalikan sila. Halos nakahubad na nga siya eh. Hindi ko tinuloy ang kasal. Kahit na ilang beses siyang nagsorry. Natukso lang daw siya. Kaya umalis ako sa amin at nagpakalayo-layo. Kaya ka napunta dito sa Baguio? Oo. Pero wala na yun. Nag-enjoy na lang talaga ako sa buhay ko dito. Kaya hindi na ako umalis. Matagal na akong nakamove on sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala na mas better sa kanya. Oo nga. Gaya mo. Ha? Ano ulit ang sabi mo? Sabi ko, gaya mo. Mas di hamak na masigit ka dun sa ex ko. Ma'am, hindi ako sanay na magpaligoy-ligoy. Sinasabi ko kapag gusto ko o hindi. At gusto kita, Ma'am Bobby. Stephen, 29 ka pa lang, 43 na ako. Bukod sa malaki ang agwat ng edad natin, hindi mo pa ako lubos na kilala. E di kikilalanin kita. Tsaka, wala eh. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto agad kita. Hindi naman halata ang edad mo. Mas mukha pa nga ako matanda sa'yo eh. Bigyan mo lang ako ng chance na ligawan at kilalanin ka. Pero Stephen, Please. look Stephen, hindi mo ka... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang may biglang sumulpot na isang bungkus ng bulaklak sa harapan ko. Sinundan ko ng tingin ng kamay na nagmula sa likod. Nang lumingon ako, bigla akong natawa nang makita ko si Louie. Nakasuot ng sunglasses habang suot ang office suit nito. Doon siya sa harap namin ni Stephen na noong mga sandaling yon ay biglang namula at nahiya. Sorry pero hindi sa pagiging chismoso pero narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Boy, sensya na pre pero pinagkatiwala to sa akin ng mga anak niya at si maong best friend ko na asawa niya. Dapat ako munang ligawan mo. Good morning po, sir. Good morning naman. Sige po, mauna na ako. Ha? Alis ka na kaagad? Opo, sige po. Nagmamadaling umalis si Stephen habang ako naman ay natatawa na lumingon kay Louie at pabirong kinurot ito. Tatawa-tawa lang siya na iniwas ang katawan sa akin, sabay hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos ay hinila niya ako at doon pinaupo sa kanyang mesa. Ikaw talaga tinakot mo pa yung tao. Kanina ka pa ba dito? Oo, nakita ko nga kayong pumasok eh. May kausap lang akong importante kanina kaya hindi kita natawag kanina. Ano tong bulaklak? Binili ko talaga yan para sa'yo.
bago ko pa kayo makita. Tara, tayo na lang mag-date. Hindi yung kung sino-sinong totoy ang gustong manligaw sa'yo. Bastos ka talaga. Hindi ka ba papasok sa hotel? Hindi na. Bukas na. Wala naman akong meeting pagkatapos nito eh. Pasado 12:00 ng hating gabi. Dahil hindi ako dalawin ng antok, lumabas ako sa kwarto at bumaba sa kusina para gumawa ng chamomile at lavender tea. Pagkatapos naglabas din ako ng tinapay at nagsimulang kumain habang nakaupo sa isang bar stool sa harap ng island counter. Maya-maya ay napalingon ako nang makitang bumababa rin si Louie. Linggo kinabukasan at pareho kaming walang pasok, kaya malakas ang loob naming magpuyat. Oh, Louie, gusto mo ng tsaa? Kape ang gusto ko. Decaf? Pagtimpla kita. Thank you. Agad akong tumayo para ipagtimpla ito ng kape. Habang ginagawa yun naupo naman si Louie sa bakanting silya sa tabi ko. Matapos ibigay ang kape niya ay bumalik na rin ako sa pwesto ko. Habang kumakain kami ng tinapay, tahimik lang kami pareho. Hanggang maya-maya nagsalita ito. Babs, di nga. Magpapaligaw ka talaga dun sa uhuging Stephen na yon? Ang salbahe mo sa tao. May uhugin ba na 29 anyos? Palibhasa matanda ka na. Uy, excuse me. 1 taon lang ang tanda ko sa'yo ha. Kaya matanda ka na rin. Pero, seryosong tanong yun. Hindi Wala naman akong gusto sa kanya eh. Oo, pogi siya, pero ayun lang yun. Pogi din naman ako Oo nga, pogi ka nga. Kaya nagtataka ako kung bakit wala kang girlfriend. Bading ka ba? Loko, anong bading? Balikan kita dyan eh. Kasi naman, huling girlfriend mo, buhay pa yata si Gino. Busy ako. Tsaka, nandiyan ka naman eh. Ba't pa ako maghahanap? Ako ngayon wag mong idadamay dyan sa kalokohan mo Tingnan mo to, seryoso ako eh. Tayo na lang kasi. Bakasal na tayo. As in, seryoso ka dyan? Oo naman. Single ka naman, ako rin. Sigurado naman ako na hindi magagalit si Gino. Tsaka, magkasundo ang mga anak natin. Kasundo mo si Ann. Ako parang mga anak ko na rin sila Bea at Adam. Nakakatakot kang seryosohin Baka pinagtitripan mo lang ako. Gusto mo bang patunayan ko na seryoso ako? Paano? Baka mamaya ko... Nabigla ako nang kinabig ni Louie ang mukha ko palapit sa kanya at hinalikan ako sa labi ng matagal. Sa sobrang gulat nanlaki ang mga mata ko at nagbistula akong estatwa. Maya-maya ay nilayo niya ako at sa pagkakataon na yon, nag-iba na ang ekspresyon sa mukha niya. Seryoso, ngunit nangungusap ang mga mata na parang ang dami nitong gustong sabihin. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko at bahagyang hinawi ang ilang hibla ng aking buhok. Hinihintay ko siyang magsalita pero nanatili itong tahimik, sabay buntong hininga. Nang muli sana niya akong hahalikan. Ano yun? Nakita mo? May tumakbo. Baka magnanakaw. Dito ka lang. Titignan ko sa labas. Mag-ingat ka. Baka may armas na dala yan. Tumayo siya at nagmamadaling binuksan ng isang cabinet at may kinuhang baril. Nakiramdam. Pagkatapos ay sumenyas na patayin ang ilaw sa kusina. Agad akong kumilos at ginawa ang kanyang sinabi. Bigla akong napatakbo sa tabi ni Louie nang may tumakbo na naman sa kabilang gilid ng bahay, sa harap mismo ng bintana. Hanggang bigla akong nagtago sa likod niya nang tumayo sa tapat ng glass window ang anino. Nanginginig ako nang makilala ang anino na yun, kasabay ng pag-ahangil nito. Anong klaseng tao yan? Bakit may sungay? Louie, hindi maglalako yan. Aswang yan. Yan yung 2 beses na humabol sa akin. Ano? Hanggang dito nakasunod na siya? Paano niya nalaman kung saan ka nakatira? Baka sinusundan niya bawat kilos ko. Anong gagawin natin? Ilang sandali pa biglang tumakbo ang aswang paalis. Mabilis lumapit sa bintana si Louie at sumilip. Hindi kami sigurado kung lumabas na ang aswang. Pero wala na siya sa labas ng hawiin namin ang manipis na kurtina. Di namin alam kung pumunta lang ba ito doon upang manindak. At iparating na alam nito kung saan ako nakatira. O may iba pa siyang balak na hindi lang natuloy. Nakiramdam kami. Ngunit katahimikan at mga kuliglig sa paligid na ang narinig namin. Maya-maya ay lumabas si Manang Tonya
na tila nagising mula sa pagkakatulog para uminom ng tubig. Kita ko sa kanya ang pagtataka. Magtatanong na lang ang matanda nang maging siya ay napalingon sa gulat. Matapos na may marinig ang malakas na sigaw ng babae mula sa malayo, kasunod ng angil ng aswang. Ay, Louie! Diyos ko yung babae! Baka sinaktan na siya ng aswang! Dito ka lang. Lalabas ako. Huwag! Huwag niyong bubuksan ang pinto! Halos sabay kaming napalingon ni Louie sa biglang pagsigaw ni Manang Tonya. Ngunit huli na dahil nabuksan na namin yun. Gano'n na lang ang gulat namin nang biglang may sumunggab sa batok ni Louie mula sa gilid. Doon namin nakita ang aswang. Sumisigaw ngunit boses babae. At nang umangil parang napakalayo ng boses nito. Mga tanga! Napakadali ninyong linglagin! Louie! Ang buong akala namin isasaktan nito si Louie. Ngunit hinawakan siya nito sa leeg at hinagis. Bumagsak siya sa garden table na tumaob. Pagkatapos tumakbo palapit sa amin ang aswang. Nagmadali kami ni Manang Tonya na isarado ang pinto. Pero nakipagtulakan sa amin ang aswang. Napasigaw ako nang lumusot ang kamay nito at pilit ako inaabot. Dahil doon, mas lalo kong tinulak ang pinto at inipit ang braso nito. Ibigay niyo sa amin ang singsing! Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayas ka dito! Hoy! Nasa akin ang singsing! Kaya akong harapin mo! Kung gano'n, ibigay mo sa akin. Patayin mo muna ako! Louie, wag! Asin! Teka! Kailangan natin ng asin! Nagmamadali kaming tumakbo sa kusina at kinuha ang garapon ng asin. Habang naririnig ko na binabaril ni Louie ang aswang. Kinuha ko ang kutsilyo at walang takot na lumabas. Naabutan ko na sunod-sunod na binaril ni Louie ang aswang. Tinamaan ito, pero agad nakabawi. Nung magawa nitong makalapit sinakal siya ng mahigpit at inangat ang kanyang paa sa lupa. Mabilis at sunod-sunod din naman itong binati ni Manang Tonya ng asin. Malakas na umangil ang aswang na parang napaso ito sa sakit habang sumisigaw at umaangil. Si Louie naman ay nakaramdam ng panghihina at habol ang hininga na nakahiga sa damuhan. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang ko ng sandaling yon. Nang magawang makabawi ng aswang mula sa pag-atake ni Manang, galit itong lumingon sa amin. Akmang lalapitan ito si Louie nang mabilis kong hinarang ang sarili ko at tinutukan ang aswang ng kutsilyo. Huwag na huwag kang lalapit! Kaya kitang patayin! Sa tingin mo ba, natatakot ako sa iyo? Akin ang singsing. Wala sa akin ang hinahanap mo! Sinungaling ka. Nasaan ang singsing ko? Nang sumugod ang aswang ay sinalubong ko siya ng patalim, pero nagawa nitong hawakan ng kamay ko bago pa siya masaksak. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ng suot kong pantulog at binuka ang bibig para kagatin ako. Nagpumiglas ako at sinubukan siyang sipain, ngunit parang balewala yun sa kanya. Mabilis nilapit ng aswang ang bibig niya sa leeg ko. Pero hindi yun natuloy dahil may bumato ng asin dito, kasunod ng 3 putok ng baril. Hindi ba tayo tapos? Mabalikan kita. Bobby! Dahil sa takot at panghihina, ubo ako ng ubo na bumagsak sa lupa matapos akong bitawan ng aswang. Nagmamadali siyang lumabas. Sinubukan pang habulin nito ni Louie at barilin, pero mabilis itong nakatakbo sa mga kakahuyan pababa ng bundok. Hanggang sa kainin na siya ng dilim. Agad naman tumakbo sa tabi ko ang dalawa, lalo na si Louie. Babs, okay ka lang? Okay lang. May galos kayong dalawa sa leeg. Siguradong dahil sa kukuya ng aswang. Pumasok na kayo at namagamot ko kayo. Kailangan niyong tandaan. May mga aswang na mapanglinlang. Gaya niya. Kaya nilang manggaya at ibahin ang boses nila. Sa ganun paraan ay mapipilitan lumabas ang kanilang gustong biktimahin. Ang ibang aswang, kapag narinig mo na parang malayo ang boses nila, ibig sabihin ay nasa malapit lang sila. Kapag naman narinig mo sila na parang malapit ang kanilang tinig, ibig sabihin ay nasa malayo sila. Baliktad. Opo, tatandaan namin yan. Kailangan na natin magsabit ng mga pangontra.
para hindi na makapasok ulit ang aswang na yon. Naging isang malaking palaisipan sa akin ang sinabi ng aswang matapos ang gabi ng pagsalakay nito sa bahay. Singsing. May kinukuha itong singsing sa akin at wala akong ibang maisip na singsing kundi yung nabili ko mula sa auction na may black diamond. Bigla akong naalala ng sugurin ako nito sa hotel. Yun marahil ang binanggit ng aswang na gusto nitong kunin sa akin. Inangat ko ang aking kamay at tinitigan yun. Siguro may kalakip na hiwaga yun kaya gano'n na lang ang nararamdaman ko na attraction dito. Ano bang meron sa'yo? Bakit ka kinukuha sa akin? Bobby, may nangyari. Ha? Ano yun? Halika, sumama ka sa akin. Nawala sa singsing ang atensyon namin at napatakbo ako palabas ng opisina kasama si Louie. Habang nasa elevator, doon niya pinapaliwanag sa akin ang nangyari. May natagpuan daw na bangkay sa isa sa kwarto sa 4th floor. Babae. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Ngunit isa pa ang labis na nakapagtataka ay putol ang daliri nito sa kaliwang palasingsingan. Nang makarating kami ni Louie doon sa silid na pinangyarihan ng krimen, naabutan namin na naglabasan ang ilang guest ng hotel. Naroon na rin ang security at ang ilang staff. Saan natagpuan ang bangkay? Nasa ibabaw ng kama po, ma'am. Naliligo sa sariling dugo. Nakakita yung isang housekeeping natin. Kumatok siya para maglinis. Nung wala doon sumagot, pumasok na siya. Tapos ayan na daw ang inabutan niya. Walter, kontrolin niyo yung crowd. Papasukin niyo na sa rooms nila yung mga guest. Tumawag na ba kayo ng pulis? Opo. Make sure na hindi gagawa ng ingay ito sa lahat, media or internet. Or else, maaapektuhan ang hotel. Yes, boss. Para po ba, anak? Nang pumasok si Louie sa loob ng kwarto, sumunod ako. Bigla akong natakpan ang bibig ko sa gulat nang makitang wakwak nga ang tiyan ng babae at wala ng laman loob. Putol nga ang daliri sa kaliwang palasingsingan nito. May bakas din ang kamay sa liig nito. Sinyalis ng mahigpit na pagkakasakal dito. Maya-maya lumabas na rin kami. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Hindi lang sa maaring maging epekto nito sa hotel, kung hindi na rin kay Louie. Nilapitan ko siya at hinawakan sa braso, saka nakikisimpat siya nung umiti. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Thanks. Malungkot at may bahid na pag-aalala na gumanti ng ngiti si Louie. Nang lumingon ako sa kanan ko, sa gitna ng pasilyo kung saan naroon ang elevator, bahagya akong napakunot noo matapos makita si Stephen. Titig na titig sa pinto ng kwarto ng namatay na babae. Pero walang emosyon ng mukha. Nang mapunta sa akin ang kanyang tingin, bigla itong umiti at kumaway sa akin. Kaya naman ganun ang ginawa ko. Matapos yun umalis na rin ito agad at sumakay sa elevator. Hindi naman nagtagal dumating ang mga pulis. Lumipas ang mga oras at lahat kami doon tinanong tungkol sa biktima at kung ano ang alam namin sa krimen. Matapos ang investigasyon kinuha na nila ang bangkay at isang bagay ang aming nadiskubre sa pag-iimbestiga ng mga pulis na nagpaisip sa akin ng malalim. Aswang ang pumatay sa babae? Paano nangyari yun? Louie, nasa bahay ang aswang kagabi. 12:00 rin yun ang sumugod siya sa atin. Hindi pa naman tayo sigurado Kapiraso lang yung nahagip ng kamera. Hindi natin sigurado kung sungay niya nga yun. Pero kung totoong hinala mo, isa lang ang ibig sabihin niyan. 2 ang aswang. Habang nire-review ng mga pulis ang CCTV, walang nakuhang footage ang mga kamera namin sa 4th floor. Yun dahil may nagsira sa mga ito at hinila mula sa pagkakakabit sa kisame. Ang hinala ng pulis ay ang killer din ang gumawa nito. Dahil doon nagkaroon sila ng teorya na isa sa mga staff ng hotel ang killer dahil kabisado ang mga blind spot ng mga kamera. Tila alam kung saan dadaan na tsak na hindi siya mahuhuli. Pero may isang anggulo ng kamera na hindi nakatutok sa kwarto ng biktima ang nakahagip sa isang pamilyar na imahe. Ang pamilyar na sungay ng aswang. Oh my gosh! Kaya pala ibang body build ng aswang na sumugod sa akin dito sa hotel at yung kagabi. Mas malaki at matikas ang pangatawan ng isa at parang mas may edad na yung sumugod sa ating kagabi. Sino kaya sila? At ang weird na singsing ang habol sa'yo ng aswang na sumugod sa ating kagabi. At kasamang nawawala ng kaliwang palasingsingan ng biktima ay ang engagement ring niya.
Hayaan na natin sa mga pulis ang kaso. Right. Pero ang main concern ko baka kumalat sa public to. Don't worry, boss. I handle this. Sisiguraduhin ko nakakausapin ng mga pulis para hindi na ito makalabas sa media. Ngumiti si Louie na para bang nakahinga ito ng maluwag. Pagkatapos kinuha ang kamay ko at hinalikan ang likod nito. Hindi ako tumanggi nang yumakap siya sa akin. Doon ko lang naalala ang namagitan na halik sa amin. Dahil sa biglang pagsugod ng aswang, nawalan ako ng pagkakataon na iproseso ang naganap na yon. Ngayon lang ako biglang kinabahan at nervyos ng ganito sa piling ni Louie. Dati naman panatag ako kapag kasama siya. Pero ng panahon na yon, parang sasabog ang puso ko. Kapag natapos ang problema dito, mag-uusap tayo, okay? Okay, Ma'am Bobby, may tao. Pasok. Sinalubong namin si Kuya Walter ng ngiti nang bumukas ang pinto. Lumayo na si Louie sa akin at siya ang naupo sa swivel chair ko. Ako naman nakasandal sa may bintana at agad napansin ko na may dala itong isang paper bag. Ma'am sir, nakausap ko na po yung tiyahin ko na Bulgaria at tinuruan niya ako kung ano ang gagawin. Pinadala niya po ito, buntot bage. Ang sabi niya kapag hinataw niyo ito sa swag, babalik siya sa totoong anyo niya. Tapos ito po ang insenso. 4 yan. Sindihan niyo lang at ilagay sa labas, sa 4 na sulok ng bahay niyo. Kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, kapag naamoy yan ang aswang, ay hindi na nila magagawang lumapit. Sabi rin po ni Tia na sa susunod na sumugod ito at magtangkaan kayo, siguraduhin daw po na sa puso niyo tatamaan ng aswang para tiyak na mamatay ito o sa ulo. Salamat, kuya. Pero may isa pa pong problema. Ano po? Malakas ang hinala namin na aswang pumatay dun sa babae. At ang oras na pinatay ang babae ng aswang, may aswang din na sumugod sa amin sa bahay. Ito mga galos namin sa lig ni Louie. Lahat ito bunga ng panlalaban namin sa kanya. At mukha itong singsing na may itim na diamante ang pakay niya. Kung saan niyo man po nabili o nakuha ang sisig na yan, ma'am. Alamin niyo ang pinagbulan para malaman niyo kung bakit yan ang pakay ng aswang. Salamat, Kuya Walter. Walang anuman po, boss. Hindi ko sigurado kung anong oras na ng mga sandaling yon. Tulog na si Manang Tonya at alam ko na ganun din si Louie dahil sa pagod nito sa trabaho. Dagdag pa ang stress dahil sa natagpuan na bangkay doon sa hotel. Kinuha ko ang maliit na kahon at binuksan yon. Mula sa loob ay kinuha ko ang black diamond ring. Nang tinaya ko ang malaking halaga ng pera doon, wala akong pinagsisihan. Malaki ang savings namin. Maaluan na ang buhay ko noon pa, bago pa ako mag-asawa. At gayon din si Gino. Kaya hindi problema sa akin ang pera. Ngunit ngayon na nanganib ang buhay ko at nagugulo ang katahimikan ko dahil sa singsing na to, minsan naiisip ko kung karapat dapat ko pa ba siyang itago o ibenta ko na rin. Ilang sandali pa napalingon ako sa pinto nang marinig ang marahang katok mula sa labas. Bobby, gising ka pa? Pasok. Sabi na, gising ka pa Di ako makatulog Lumapit sa akin si Louie at naupo sa gilid ng kama. Nakita nito na hawak ko ang singsing. Muli kong sinarado ang kahon at binalik yon sa kanilalagyan. Pagkatapos naupo ako di kalayuan kay Louie. Napatingin ako sa kamay ko matapos niyang kunin iyon at hawakan. Okay ka lang? Ewan, siguro. Hindi mawala sa isip ko kung anong connection ng mga aswang na yun sa singsing. Nag-aalala lang ako. Natatakot ako baka kung ano mayari sa akin. Pero mas nag-aalala ako na baka madamay kayo at maiwan ko mga anak ko. Alam nilang nangyayari sa'yo? Hindi. Ayoko malaman nila para hindi sila mag-alala sa akin. Baka kasi sumugod yun dito at sila masaktan. Mas hindi ko kakayanin yun. Nandito naman ako Kailan ba kita pababayaan? Louie, yung pala tungkol sa... Salik? O yung sinabi ko na tayo na lang? Pareho. Seryoso ako sa sinabi ko, Bobby. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko. Bigla ako nalito Iniisip ko rin kung tama ba na tanggapin kita. Lalo na't
matalik na kaibigan mo si Gino. I've been in love with you for as long as I can remember. Ano? I fell in love with you first before Gino introduced you to me. Nagsimula ako bilang fan mo sa varsity team sa volleyball nung high school tayo. Hanggang sa ang simpleng paghanga ay nauwi sa pagmamahal. Magpapakilala na sana ako sa'yo noon at makikipagkaibigan para ligawan ka. Pero nagulat na lang ako na ipakilala ka sa akin ni Gino na girlfriend ka niya. Ikaw pala yung palagi niyang kinikwento sa akin na crush din niya. All along, we've been in love with the same girl. Hindi ako kumibo. Hindi alam ni Gino na ikaw yung tinutukoy ko kapag nagkukwento ako. Parang bumagsak ang mundo ko nang malaman ko na nabuntis ka niya. Luby, I'm so sorry. Hindi ko alam. Don't get me wrong, Bubs. Masaya ako para sa inyo ni Gino. Genuinely. Ang makita ko kayo na masaya sa isa't isa, sapat na sa akin. Sinubukan kong ibalin sa ibang nararamdaman ko. Until Anne's mother came along. Minahal ko siya. Ang akala ko noon, nakalimutan na kita. Until she cheated me and we broke up. Binuhos ko sa anak ko ang buhay at atensyon ko. I had relationships pero sa huli nauwi rin sa wala. Nauuwi pa rin ako sa lihim na paghanga sa'yo mula sa malayo. Thinking, what if hindi ako nagduwag noon at nauna akong umamin sa'yo? Until 1 week before Gino died, kinausap niya ako. Sinabi niya sa akin, he knew what I felt for you all along. Hindi niya sinabi sa akin kung paano niya nalaman. He just knew I'm in love with you. Humingi ako ng tawad sa kanya. Pinatawad niya ako sa isang kondisyon. Patatawarin niya lang daw ako kapag nangako ako na hindi kita iniwan. At sa huli, ay pakakasalan kita. What? Hiniling sa akin ni Gino at ipinapangako niya ako kapag nawala siya, hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Nakapag-ready ka na. Sasabihin ko sa yung nararamdaman ko at pakakasalan kita. Louie naman eh. Pinapayak mo ako. Mahal na mahal kita, Bobby. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang ang babaeng pinangarap kong iharap sa altar. Kaya ba single ka pa rin hanggang ngayon? Dahil hinihintay kita. Eh paano kung sinabi ko na hindi ako mag-aasawa? Then I will stay with you as your best friend. Basta nasa tabi kita. Ayos na ako doon. Louie naman eh. Bakit ka napapakamatar ng ganyan? Nakakagilty tuloy. Anong magagawa ko? Mahal kita eh. Sinundan ko siya ng tingin na mula sa bulsa ay may nilabas itong maliit na kahon. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat dahil alam ko kung anong laman ito. Pumagos lalo ang luha sa mga mata ko nang buksan yun ni Louie at nakumpirma ang hinala ko. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ko. Matagal na ako nagpaalam sa mga bata. Ilang buwan bago ka pumunta dito. Pinaalam ko kay Bea at Adam ang nararamdaman ko. At sinabi ko sa kanila, gusto ko itang pakasalan. Binigay nila ang blessing sa akin kaya bumili agad ako ng singsing. Kahit na hindi ako sigurado kung tatanggapin mo ko. Hindi na tayo bumabata at ayokong magsayang ng oras. At ang tagal kong pinangarap na itanong sa iyo to. Ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon. Hindi ko nasasayangin pa. Bobby, will you marry me? Yes. Talaga? Hindi ka nagbibiro?
Baka na-pressure ka lang sa mga Pinatahimik ko si Louie ng isang halik sa labi. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Saka ko binigay ang kaliwang kamay ko. Doon siya natauhan at sinuot ang singsing. Pagkatapos tumayo kami at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Hinagod ko ang kanyang likod nang marinig ko ang mahina niyang pag-iyak. Salamat, Babs. Hindi kita bibiguin. Hindi ka magsisisi. Alam ko, kahit kailan hindi mo ako binigo, kaya alam ko na tama ang desisyon ko. Natanggapin ka sa buhay ko. Nang halikan ako ni Louie ay hindi ako tumanggi. Tumugon ako sa matamis at masuyo niyang halik. Matapos ang ilang sandali, muli niya akong niyakap ng mahigpit na para bang ayaw na niyang umalis sa tabi ko. Sandali, si Randy tumatawag. Storbo naman yan, no? Sandali lang to. Nag-text kasi ako sa kanya kanina. After lunch na daw sila makakaalis sa Manila papunta dito. Nagsabi rin ako sa kanya na magtanong sa mga kasama niya ng mas malalim na history ng Black Diamond Ring. Hello, Rans? Bakla! Hindi mo kakayanin ang natuklasan ko sa singsing na yan. Bukas ng gabi ang dating namin dyan. Ikikwento ko sa'yo. Kinabukasan ng umaga, ang una namin ginawa ni Louie ay tinawagan ang mga anak namin at sinabi ang magandang balita. Tuwang-tuwa sila na malaman, lalo na si Anne na kaisa-isang anak ni Louie na naiyak sa labis na kagalakan na lumaki ng walang naramdaman at pagmamahal mula sa tunay nitong ina. Kaya mula noong bata pa ito, ay ako na talaga yung naging mother figure sa kanya. Babs, masaya ka ba? Oo naman. Alam mo, bago ako umakyat dito sa Baguio, super bored ako sa buhay ko. Kaya rin ako pumayag na i-transfer mo ako dito. Baka sakala may exciting na mangyari. Meron nga. Eto, hinabol ako ng aswang. Tapos pinupush sa akin nila Randy si Stephen pero hindi ko siya talaga type. Sino ba mag-aakala na nasa tabi ko lang pala matagal na yung magpapasaya sa akin? Buti na lang talaga nandun ako sa coffee shop ng araw na yun. Kung hindi, baka nakipag-date ka sa uhugi na yun. Hindi ah. Pero seryoso, sa tingin mo masaya si Gino para sa atin? Sigurado ako doon. Nangako ako sa kanya nung mag-usap kami ng masinsinan na kapag sinagot mo ko, mas mamahalin at masaalagaan kita. Ang buong akala ko, yung pagmamahal na naramdaman ko para sa iyo, para sa kaibigan. Pagkatapos mo ko halikan nung gabing yon, parang may nagising sa damdamin ko. Kaya takot na takot ako noon nung hinamon mo pa yung aswang. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo naman. Tatanggapin ko ba yung proposal mo o hindi? I love you. I love you too. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Yup, super. Doon ka matulog mamaya sa kwarto ko. Sige, para naman Uy, sira! Biglang natapakan ni Louie ang preno ng may humarang sa gitna. Ngunit hindi tao ang nakatayo ngayon sa harap ng kotse at sa gitna ng madilim na daan na yun. Ang aswang! Nalilisik ang mga mata habang ginagalaw-galaw ang mga kamay. Napakapit ako na mahigpit habang si Louie ay tinapakan ng accelerator saka biglang inabante ang kotse. Ay! Louie! Kumapit ka naman buti! Sinubukan itong sagasaan ni Louie. Ngunit nagulat kami nang makatalo nito sa ibabaw ng hood. Saka tumakbo papunta sa bubong ng kotse. Mula doon sa loob ay narinig namin ang mga yabag nito. Sa halip na huminto, mas binilisan ni Louie ang takbo ng sasakyan. Mabuti na lang at wala nang dumadaan na sasakyan sa parting yun papunta sa subdivision. Ngunit delikado rin. Dahil bukod sa madilim at walang ilaw ang kalsada, bangin na ang nasa kanan namin. At isang maling galaw ng sasakyan, tsak na mahuhulog kami. Demonyo ka! Papatayin talaga kita! Ganun na lamang ang sigaw ko nang biglang mabasag ang salamin ng sasakyan sa likod ko matapos yung suntukin ng malakas ng aswang. Mula doon ay nagawa nitong makapasok sa loob at agad nitong inatake si Louie mula sa likod. Pero mabilis din akong kumilos. Inalis ko ang seatbelt namin. Nagawang makawala ni Louie sa seatbelt niya at pumiglas mula sa pagkakahawak ng aswang. Habang ako naman inabot at hinila ang seatbelt ni Louie at pinulupot yun sa leeg ng aswang saka siya sinakal. Hindi ko alam kung ano meron ng sising na yun at ginugulo mong buhay namin. Pero hindi ko hahayaan na saktan mo mahal ko dahil doon. Sa akin ang singsing na yon. Sa akin! Sa akin na yun dahil binili ko yun.
Wala kang alam sa kapangyarihan ng singsing na yun. Kaya ibalik mo yun sa akin. Nagawa ng aswang na makawala mula sa seatbelt at ako ang inatake nito. Napasandal ako sa dashboard habang si Louie biglang kinabig ang kotse. Nawalan ako ng balanse at tumama ang katawan ko sa bintana. Sinubukan akong abutin ng aswang pero nahawakan ko ang kamay nito. Sabay sipa ng malakas sa kanyang mukha ng ilang beses. Nang biglang kinabig ni Louie ang kotse sa kaliwa, nabitawan ako ng aswang at doon niya biglang tinapakan ng preno. Kasabay ng malakas na angil ng aswang, kinuha ni Louie ang baril na nasa compartment at agad pinaputokan ng aswang ng 3 beses. Mamatay ka ng demonyo ka! Lahat ng 3 bala na nagmula sa baril ni Louie ay tumama sa aswang. Dahil doon tuluyan na itong bumagsak. Pareho kaming humihingal sa takot ng nagkatinginan. Alalang-alala na hinaplos niya ang pisngi ko at siniguro na wala akong sugat. Patay na yata siya. Siguro, yung mga asin na binalot ni Manang Tonya. Nandito rin sa compartment. Sa bilis ng pangyayari, di ko na naalalang kunin. Teka, may labas na para sigurado. Hindi ako mahina gaya ng inaakala ninyo. Kayo muna ang mamamatay bago ako. Ganon na lang ang gulat namin ni Louie nang biglang magising ang aswang na inakala namin ay patay na at sinakal si Louie. Dahil doon ay nabitawan nito ang baril at nahulog sa paanan ko. Nang nagtangka ang aswang nakagatin si Louie, mabilis akong kumilos. Binuksan ko ang supot ng asin na hinaluan ni Manang Tonya ng bawang. Saka ko binato yun sa mukha nito. Bumalik ka na sa impyerno, pinanggalingan mo! At huwag mong punuin ang buhay namin! Sa halip na bitawan si Louie, ay patuloy pa rin ang hawak ng aswang ang leeg ni Louie. Kinuha ko ang cellphone ko. Yun yung malakas na pinukpo ko sa ulo ng aswang. Ngunit dahil sa pagpupumiglas ni Louie, natakpan niya ang accelerator. Biglang umatras ang sasakyan. Napasigaw ako nang mapunta kami sa bangin. Kaya agad siyang nakapreno. Ngunit hindi ako makakilos. Dahil nang sumilip ako, nakita ko na ang likod na bahagi ng sasakyan nakalaylay na sa bangin. Isang maling galaw. Mahuhulog kami. Mahuhulog tayo! Kailangan nating makababa dito. Hindi kayo makakalabas dito. Pare-pareho tayong mahulog at mamamatay. Tumahimik ka! Dumakot ng asin si Louie at yun ang hinilamos nito sa mukha ng aswang. Nagawang makawala ni Louie mula sa pagkakasakal nito at doon niya naabot ang baril sa kamuling pinaputokan ng aswang. Malakas na umangil ito at napahawak sa dibdib nang doon tumama ang isang bala. Pagkatapos mabilis na bumaba si Louie ng kotse. Kasunod ako. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, biglang nahawakan ng aswang ang paa ko. Saan ka pupunta? Isasama kita sa impyerno. Mag-isa ka! Sinipa ko ang aswang ng malakas sa mukha ng 2 beses at tuluyan akong makalabas. Sinubukan itong sumunod. Pero dahil sa paggalaw niya tuluyang nahulog sa bangin ng kotse. Sunod na lang naming narinig ang malakas na sigaw nito. Mahigpit akong niyakap ni Louie habang pinapanood naming mahulog ito habang nasa loob. Nang makauwi kami, gulat na gulat si Manang Tonya na dumating kami at naglalakad. Doon namin sinabi ang nangyari. Agad naming inireport sa pulis. Kasamang nahulog sa sasakyan ang ilang gamit namin. Pero mabuti na lang at crossbody bag ang gamit ko. Kaya nang mangyari ang gulo, nanatili itong nakasabit sa katawan ko hanggang sa makalabas kami ng sasakyan. Naroon ang mahalagang gamit namin gaya ng cellphone at wallet ni Louie at wallet ko habang hawak ko naman ang phone ko na pinangpukpok ko sa aswang. Oh, anong sabi ng pulis? Bukas daw po ay pupuntahan nila. Kapag ganyan daw kasi mahirapan sila dahil masyadong madilim sa lugar na yon. Anong sabi ng mabanggit mo yung tungkol sa aswang? Parang hindi na ho nagulat eh. Pero hindi ko masabi kung naniniwala sila. Baka mamaya isipin nila baliw ako. Maririnig naman nila yung boses natin sa dashcam kapag nakuha nila bukas. Kasamang na-record din yung boses ng aswang. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Kung busog naman kayo ay magpahinga na kayo. Tamang-tama, wala kayong pasok bukas.
Ako nang bahala dito. Salamat po. Agad kaming umakyat sa taas. Naligo ako sa banyo sa kwarto ko at nagpalit ng damit pantulog. Bababa sana ako sa kusina nang saktong bumukas ang pinto ng kwarto ni Louie. Ngumiti ito at agad akong hinawakan sa kamay. Sabay hila sa akin papasok sa loob. Natawa na lang ako nang isarado nito ang pinto. Saka agad namin hinalikan sa labi ang isa't isa. Marahan akong natawa ng halikan niya ang leeg ko at bagya akong nakaramdam ng kiliti. 43 ka pa lang naman, di ba? Pwede pa kaya tayo makahabol? Kahit isang baby lang. Ikaw talaga ang bilis mo. Di nga tayo dumaan sa boyfriend stage. Kaka-propose mo pa lang, baby, agad ang niisip mo. Gusto ko talagang humabol eh. Alam ko may mga anak na tayo, pero syempre, gusto ko naman magkaroon tayo ng sarili natin. I'm sure matutuwa sila kapag nagkaroon sila ng bagong kapatid, lalo na si Ann. Pero kaya ko pa kaya? Subukan lang natin. Hindi kung hindi ka mabuntis, okay lang. Walang problema sa akin. O sige, try natin. Yes, finally. Simulan na natin. Hoy, wag ka nga magmadali. Parang kanila lang nangangarib ang buhay natin dahil sa aswang eh. Wala na akong pakialam doon. Dahil ako munang aaswang sa'yo ngayon. At sigurado akong magugustuhan mo kapag ako ang kumagat sa'yo. Ano ba? Hoy, teka, may tao yata sa labas. Si Manang lang yun. Hindi na ako nakakibo pa nang halikan ako ulit ni Louie sa labi. Wala na rin siyang t-shirt at naka-shorts na lang siya habang nakayakap ako sa leeg niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng mainit na tagpong yon, biglang bumukas ang pinto. Bakla! Nandito na magandang... Randy? Cherry? Ba't nagtutukaan kayo? Nakangiti ako nang sinalubong si Stephen matapos sabihin ni Manang Tonya na may naghahanap sa akin. Siyempre, nakiusisa ang dalawang best friend ko habang si Louie ay nakabantay sa pinto. 4:00 pasado ng hapon nung dumating siya doon sa bahay na may dalang bulaklak. Para sa'yo, ma'am. Salamat. Pero para saan to? Di ba po, nagsabi na ako sa inyo na manliligaw ako? Yun ba? Akala ko di ka seryoso doon. Wala na kasi ako narinig mula sa'yo mula ng araw na yun na nagkape tayo. Pasensya ka na. Nahiya ako bigla kay Sir Louie. Pero maiba ako. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo. Hinarang daw kayo ng aswang kagabi. Nag-aalala ako nung sabihin ni Kuya Walter na nahulog sa bangin yung kotse ninyo. Oo. Nakalabas naman kami kaagad bago yun nahulog. Ano daw ang pakay ng aswang na yon? Yung singsing ko pa rin. Yung may black diamond. Bakit daw? Hindi ko alam eh. Basta ang sinabi niya may kapangyarihan daw yon. Hindi ko alam kung ano pang papaniwalaan ko. Gusto ko lang matahimik. Akala nga namin patay na yung aswang nung kasama siya nahulog ng sasakyan. Pero wala naman daw nakita yung mga pulis sa loob na bangkay. Huwag mong ibibigay ang singsing mo doon. Di ba mahal yun? Sayang yung pera mo. Nasa akin pa rin yung singsing. Tinago ko na nga eh. Halika, labas tayo para malibang ka. Kain tayo. Treat ko. Ha? Stephen, hindi na ako pwedeng sumama sa iyo eh. Bakit naman? Ayaw mo ba sa akin? Dahil ba mas bata ako? Hindi yun. Mabait ka at mabuti kang tao. Ang totoo kasi, kami na ni Louie. Ito mga huling araw, umami siya sa akin. At dun ko lang na-realize na higit na sa pagkakaibigan ang tingin ko sa kanya. Hindi lang ako aware until nag-confess siya. I'm sorry. Ganun ba? Sige, okay lang. At least, naging totoo ka at hindi mo ako pinaasa. Sana maintindihan mo. Oo naman. Basta mag-iingat ka doon sa aswang na yon. At kahit anong mangyari, huwag mong ibibigay yung singsing. Sige. Sige, alis na ako. Sir Louie, alis na po ako. Aalis dapat kami para mamasyal. Pero dahil sa nangyari ng nagdaang gabi, mas pinili na lang namin na wag nang lumabas ng bahay para na rin sa sarili naming kaligtasan. Sa halip nagpa-deliver na lang kami ng pagkain at doon sa garden nagkwentuhan. Dahil sa nasaksihan ng mga kaibigan ko sa kwarto nang dumating sila,
kinulan kaming dalawa ni Louie ng tukso. Nakakaloka kayo mga bakla kayo. Bakit wala kayong sinasabi na kayo na pala? Sorry, Rands. Kailan lang naman naging kami. Siyempre, una naming sinabihan yung mga bata tsaka sila mama. Ay, sa wakas, sinagot mo rin ang dasal ko. Alam kong palagi kitang pinupush na makipag-date, pero secretly nagdadasal ako na kayo ni Louie ang magkatuluyan. Sorry din ko nakalimutan kung darating pala kayo ha. Walang-wala sa isip ko dahil sa mga nangyayari sa paligid ko. Ay naku bakla, okay lang yun. Mas okay sa akin na naabutan namin kayo naghahalikan kesa naabutan namin kayong nagtsugi ng aswang. Uy, pero seryoso, sobrang happy ako para sa inyo. Thank you. At kakailanganin ko ng tulong niyo para sa pag-aayos ng kasal namin. Saan ba ang kasal? Gusto ko dito sa Baguio. Pero teka lang, bago ko makalimutan, ano nga yung sasabihin mo? Tungkol ba yan sa singsing? Ay, oo nga pala. Hinatuklasan ako tungkol sa singsing na yan. Ano yun? Nagtanong yung kasama ko sa mga nakakuha niyan bago napunta sa auction house namin. And my gosh, ang creepy. Ayon sa kwento, not sure kung totoo ito ha. Pero si Doña Isabel Montanes daw ay isang aswang. Ano? Aswang? Oo, ang singsing na yan ay heirloom ng pamilya nila. Lahat daw ng mga anak niya ay pinag-interasan yan. Dahil kung kanino man ipamana yan, ni Doña Isabel, ibig sabihin ay siya ang mamumuno sa ang kanila at siya rin ang magmamana ng kayamanan na maiiwan ng matanda. Ibig sabihin, leadership plus money equals power and influence. Kaya maraming may interest. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala sinusundan ako ng mga aswang. Baka isa siya sa anak ni Doña Isabel? Kung may paraan lang para malaman natin. Anong balak mo? I-give up mo ba ang singsing? Kung para sa ikakatahimik namin, oo. Wala na akong pakialam sa pera. Basta layuan lang kami ng mga aswang. Ay, ako na ang magbubukas. Dahil sa sinabi ni Randy ay napaisip kami ng malalim ni Louie. Ngayon ay hindi namin alam kung saan lalapit para masurrender ang singsing. Ayaw namin isaalang-alang ang kaligtasan namin na hanapin at makipagkita sa aswang. Dahil hindi pa rin yun basta alahas lang. It's a piece of jewelry worth more than 1 million pesos. Bukod doon, kung totoo man ang nalaman ni Randy, maaring gamitin yun ng aswang sa kasamaan at baka mas maraming tao ang mapahamak. Naputol ang pag-iisip namin nang pumasok si Manang Tonya. Bobby, may naghahanap sa'yo. Si Mang Kin daw, yung janitor sa hotel. Hihingi daw ng tulong sa'yo. Si Mangkin? Paano niyo nalaman tong bahay? Mga box, sandali lang ha. Nang lumayo ako ay sumunod sa akin si Louie. Palapit pa lang kami sa gate nang magring ang phone nito, kaya huminto siya sa paglalakad at sinagot ang tawag. Habang ako naman ay lumabas ng gate. Doon ko natagpuan si Mang Quinn na naghihintay. Mangkin, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Pasensya na po kung nakakaabala man ako. Hindi po, wala yon. Ano pong ate na napasyal kayo dito? Ma'am, naiyaman po ako pero kinapalan ko na ang buka ko. Paghihirap po sana ako ng pera kahit 1,000. Kailangan ko lang ho na magpadala sa pamilya ko. May emergency kasi sa bahay. Ay, sige po, sandali lang kukuha ko ng pera sa loob. Salamat po, ma'am. Huli ka. Sa wakas, ay nakuha na rin kita. Nang tumalikod ako, biglang tinakpan ni Mang Quinn ang ilong at bibig ko ng puting panyo. Nang maamoy ko yun, nakaramdam na lang ako ng hilo at nawala ng malay. Ang kwento nila sa akin, sinalo daw ako ni Mang Quinn at sinampay sa balikat nito. Kitang-kita daw ni Louie ang nangyari at agad tumakbo palabas. Ngunit bago pa makalapit, nagulat siya nang humaba ang kuko ni Mang Quinn at lumabas ang pamilyar na tinig. Bobby! Mang Ken! Anong ibig sabihin nito? Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Ikaw ang isa sa aswang.
Kung gusto mong mabuhay pa ang babae ito, punta ka babaya sa address na ito. At siguraduhin mo na dala mo ang singsing na may itim na diamante. Alas 9 punto ng gabi. Kapag wala ang singsing, papatayin ko ito. At kapag may nakita ako kahit isang galon sa katawan ni Bobby, akong papatay sa'yo. Bobby! Tatawa-tawang tumakbo ang aswang na karga ako at sinundan niyo ni Louie. Sumuot ito sa mga halamanan at bumaba sa kakahuyan sa bangin. Susunod pa daw sana siya pababa, pero may pumigil sa kanya. Nang lumingon si Louie, nagtaka siya nang makita si Stephen. Tutulungan ko kayo na mabawi siya. Alam ko kung saan niya dadalhin si Bobby. Madilim na nang maalimpungatan ako. Naunti-unti akong dumilat bigla akong napasigaw sa gulat. Pati na rin sa takot. Sabay balikwas ng bangon. Matapos bumulaga sa akin ang nakakakilabot na mukha ng aswang. Sumiksik ako sa sulok ng papag at doon ko lang napansin na nakakadena ang isa sa paa ko. Nang lumingon ako sa paligid naroon ako sa isang malaking kwarto ng isang lumang gusali. Madilim, malamig, at ang ilaw doon ay nagmumula sa maliit na apoy sa di kalayuan. Ikaw palang aswang mangkin? Anong kasalanan ko sa'yo? Ginawa mo ang singsing ko. Mananalo na sana ako sa auction na yun. Pero tumaya ka ng mas malaki. Ibig mong sabihin? Oo, naroon ako. At isa ako sa tumaya para makuha ang singsing na yun. Ako ang tumaya ng 1.3 million. Gusto kong nakawin yon sa auction house. Ang singsing na yun, pero hindi ko magawang makapasok dahil sa dami ng mga bantay. Kaya ang huling alas ko ay sumali sa bidding. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo sa akin ang singsing ko. Hindi ko na kasalanan kung mas may pera ako sa'yo. At hindi ko kasalanan kung bobo ka. Naturingan kang aswang, pero hindi mo mahanapan ng paraan paano makukuha ang singsing mo? Ang sabihin mo, tanga ka! Bakit? Nainsulto ka? Alam mo kung bakit hindi mo makuha-kuha ang singsing? Dahil alam ng Diyos ang masamang balak mo! Wala kang alam. Mga pangyarihan ng singsing na yun. At kapag hindi ka nadala dito ni Louie, sa dinakdang oras ko, pamatayin kita. Mangkin! Nandito na ako! Louie! Magaling. Lumating ka na eksakto sa oras. Dala mo ba ang singsing? Nasa pulis ako! Ibigay mo sa akin ngayon din. Pakawalan mo muna si Bobby! Pagkakawalan ko lang siya kapag naibigay mo sa akin ang singsing. Hindi! Wala akong tiwala sa demonyong gaya mo. Kaliwaan tayo! Palakarin mo si Bobby palapit sa akin. At kapag nasa gitna na siya, ibabato ko sa iyo ang singsing. Sige. Pumapayag ako. Nagmamadali nitong nilapitan ako at inalis ang kadena sa paa ko. Pagkatapos ay hinablot ako sa damit at halos itulak habang naglalakad. Naiyak ako nang makita ng malapitan si Louie. Baka sa mukha niya ang magkahalong galit sa aswang at ang pag-aalala at takot sa kaligtasan ko. Akma akong tatakbo papunta sa kanya, pero pinigilan ako ni Mang Queen. Hinawakan niya ako sa leeg na nakaaba ang matulis nitong kuko. Isang maling kilos, siyak natutusok ang dulo nito sa akin. Louie! Huwag kang matakot. Nandito na ako. Lumabad ka sa usapan. Pagkakawalan ko ang babae ito. At ibabato mo sa akin ang sisig. Nangangako ako. Sige. Lakad lang. Huwag kang tatakbo. Nanginginig ang mga paa ko dahil sa magkasamang takot at lamig ng panahon. Naglakad ako palapit kay Louie. At nang nasa gitna na ako sa kanya binato ang box ng singsing. Doon ako tumakbo palapit sa kanya. Nang masalo nito ang kahon, tumawa ng malakas ang aswang nang binuksan ang kahon at makita na nasa loob ang kanyang inaasam na singsing. Sa wakas, nasa akin ka na rin. Ako na ang mamumuno sa hanggan ng mga Montales
Mapapasakin na ang pera ni ina! Siguro naman. Patatahimikan mo na kami. Nakakalimutan niyo na ba ang palaging sinasabi sa inyo ng matatanda na huwag basta magtitiwala sa hindi niyo kilala? Anong ibig mo sabihin? Ngayon nasa akin ang sising. Papatayin ko naman kayo. Doon ka sa tabi, bilis! Tinulak ako ni Louie papunta sa gilid. Sabay labas nito ng isang bote na maliit mula sa kanyang bulsa. Sinaboy niya ang laman na likido sa aswang. Malakas itong sumigaw. Pati lang sandali pa nakita ko na nalapnos ang balat nito. Galit na sumugod ang aswang. Pero naglabas ng patalim si Louie. Nang talunan siya nito, mabilis siyang nagpadulas sa ilalim ng aswang kaya napunta siya sa likod. Agad siyang sumugod at mabilis na sinaksak ang aswang. Alam ko lang traitor ka. Kaya pinaghandaan kita. Ngayon nasa akin ang sising. Hindi niyo ako mapapatay. Nahawakan ng aswang si Louie sa braso at hinila papunta sa harap habang hindi alintana ang saksak nito sa likod. Pagkatapos binao ng mga kuko sa balat nito. Nang umangat ang isang kamay nito, doon ako mabilis na tumakbo at dinampot ang patalim. Saka ko sinaksak at binaon yun sa katawan ng aswang. Nagwala ito at nabitawan si Louie. Ang sabi sa akin, ang patalim daw na yun nilagyan ng langis na mabisang pangontra sa aswang na bigay pa daw ni Kuya Walter. Ang epekto daw nito, para silang sinisilaban sa loob ng katawan na masakit. Bumagsak ang aswang at napaupo. Ngunit sa kabila ng lahat, tumatawa pa ito. Hindi niyo ako napatay noong mahulog ang kotse niyo sa bagin. Anong sa tingin ninyo? Mamamatay niyo ako sa ganitong paraan. Hindi kami sumagot. Sa halip, yakap namin ni Louie ang isa't isa habang umaatras. Kinuha nito ang singsing sa kahon pagkatapos sinuot ito. Parang nababaliw ang aswang na tumatawa ng tumatawa. Nagmamalaki na tinignan ng singsing sa kamay niya at tumayo. Bumalik ang tingin nito sa amin at ngumisi. Maya-maya, humakbang na ito at lumapit. Doon biglang sumilip sa pinto ng kwarto na yon si Kuya Walter. Siya, Louie! Ang buntot pagi! Sa pag-aakala na hindi siya tatablo ng buntot pagi, pinagpatuloy niya ang paglapit at tiniis ang takot at sakit na dulot ng hapdi ng hataw nito. Hanggang sa manlaki ang mata ko nang unti-unting bumabalik sa dating anyo si Mang Queen. Bumalik siya sa pagiging tao at nang hina hanggang sa mapaluhod ito at humawak na lang ng mahigpit sa kanyang dibdib. Napalingon ako nang dumating si Stephen. Iba sa nakilala ko. Seryoso ang mukha niya at bakas ang galit sa mukha. Mula sa bulsa ng pantalon nito, may nilabas ito na isa pang singsing na katulad ng black diamond ring. Uncle Ken! Tumigil ka na! Uncle, sino ka ba? Ikaw yung bellboy, hindi ba? Ako ang anak na panganay ng kapatid mo na si Marciano. Gaya mo, narito ako para bawiin ang singsing sa pag-uutos ni Lola. Pero hindi gaya ng intensyon mo na gamitin sa kasamaan. Kung hindi para ibalik ito kay Lola. Kapag hindi kayo huminto sa pag-aaway-away magkakapatid, dahil sa singsing na to, mapipilitan siyang sirain ito. Sirain? Nababaliw na ba kayo? Hindi ko ibibigay ito sa'yo. Anong nangyayari sa akin? Anong hindi ako makahinga? Ang singsing na hawak mo ay huwad. Dahil ang totoong singsing na may itim na diamante ay nasa akin na. Binalik na nila sa akin. Ang hawak mo ay singsing na ang bato ay itim na mutya. At alam mo ang epekto nito. Ang sino mang aswang ang humawak sa itim na mutya ay mamamatay. Hihinto sa pagtibok ang puso mo hanggang sa tuluyan kang malagutan ng hininga. Hayop ka! Napag-utusan lamang ako ni Lola.
Ang sino mang mga has na kunin ang singsing na may masamang intensyon ay kailangang mamatay. Lumabag ka sa batas ng ating angkan. Oo, mga aswang tayo. Ngunit pinagbabawal sa atin ang pumatay at kumain ng tao. Pero anong ginawa mo? Nagpatalo ka sa tukso at kamatayan ng parusa sa sino mang lalabag. Mga walang giya kayo. Nagkatinginan kami ni Louie nang makitang tuluyang namatay si Mang Quinn. Tulala at nabigla pa rin ako sa nalaman ko nang lumingon ako kay Stephen. Pumiti lang naman siya matapos tumingin sa akin. Pasensya ka na sa gulong dinala sa iyo ng singsing na ito. Kailangan ko na itong ibalik sa amin. Para na rin wala namang gulo sa iyo. Huwag kang mag-alala. Yung pinambili mo dito, ibabalik namin. Totoo ba na aswang ka rin gaya niya? Oo. Patawarin mo ako, Bobby. Ako ang aswang na sumugod sa iyo doon sa hotel. Ang akala ko kasi noon na may masamang intensyon ka rin sa singsing. Hanggang sa mas nakilala kita at napatunayan ko na nagkamali ako ng iniisip ko. Si Uncle Kim, ang pumatay doon sa babaeng guest sa hotel, hindi lang yon ang biktima niya. Marami na siyang babaeng pinatay. Noong una, ginagawa niya yon at pumapatay ng mga babaeng may suot na singsing na kamukha nito at kinukuha ang daliri kasama ang singsing. Sa pag-asa na mahahanap niya itong Black Diamond Ring. Hanggang sa nakatikim siya ng laman ng tao at mula noon ay pumapatay na siya para maitawid ang matinding gutom at uhaw niya. Pero kinukuha niya pa rin ang daliri at singsing ng babae para koleksyon niya. Matagal na siyang pinapasundan sa akin ni Lola. Sa lahat ng anak niya, si Uncle Kin ang pinakamay masamang intensyon sa singsing. Kung siya ang namuno, babaguhin niya ang batas sa pamilya namin at papayagan ang pagkain at pagpatay sa mga tao. Pero ano bang kapangyarihan nitong singsing? Ang totoo, walang kapangyarihan ito, gaya ng inaakala ni Uncle. Itong singsing na ito ay isang simpleng heirloom ng pamilya namin. Ang simbolo nito sa amin ay pamumuno at malawak na impluensya. Respeto at paggalang. Sinabi lang ni Lola na may kapangyarihan ito na sila ang magiging pinakamalakas na aswang para subukan ng mga anak niya. Ang makita kung sino ang totoong may malinis na intensyon. Sino ang handang magsilbi at mamuno sa amin ng taos sa puso na hindi tumitingin sa inaakala nilang kapangyarihan ng singsing. At kung sino ang sakim. Paano pala nawala yan sa inyo? At napunta sa auction house yung singsing? Naalala mo yung kwento ko sa iyo tungkol sa ex-fiancé ko? Sa akin ito unang pinamana ni Lola. Ibig sabihin, ay ako dapat ang mamumuno sa angkan namin. Pero nangyayain ako magpakasal ng ex ko. Etong binigay ko sa kanyang singsing. Nagalit si Lola sa akin at binawi sa akin ang pamumuno sa aming angkan. Nang mahuli ko siyang niloloko ako, tumanggi akong makipag-ayos sa kanya. Bilang gante, ay binenta niya ang singsing. Huli na nang maalala ko, nakunin yun sa kanya. Nawala na ito. Hinanap ko ang singsing pero nabigo ako. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, napag-alaman namin ni Lola na alam na ni Uncle Kin kung nasaan ang singsing. Kaya pinasundan siya ni Lola sa akin. Kaya rin ako pumasok ng bellboy sa hotel dahil nalaman ko na pumasok siyang janitor doon. Hindi niya ako kilala dahil hindi sila close ni Dad. Madali akong nakalapit sa kanya hanggang sa pumasok ka sa eksena. Maraming salamat sa tulong mo, Stephen. Walang anuman, sir. Ngayon, wala namang gugulo sa inyo. Anong plano mo? Babalik na ako sa amin ngayon. Ngayon na nakuha ko na itong singsing.
Pero gusto ko lang na malaman mo na totoong nagustuhan kita. At hindi yun pagpapanggap. Ito na rin siguro ang huling pagkikita natin. Iniwan ko na po sa locker ko yung resignation letter ko. Salamat, Stephen. Mag-iingat ka, ha? Halika na. Umuwi na tayo. Dahil nag-aalala na sa'yo sila Randy. Napalingon kaming lahat nang pumasok ang nurse, dala ang aming bagong bundle of joy. Magdadalawang taon na ang lumipas. Kasal na rin kami ni Louie at 3 buwan matapos ang honeymoon namin, hindi inaasahan na mabubuntis agad ako. Given my age, hindi na ako umasa na 100% na makakabuo pa rin kami. Pero eto nga, sa wakas sinanganak ako via cesarean delivery. Nahirapan ako sa pagbubuntis dahil may edad na ako. Pero kanaya pa rin naman at safe kaming mag-ina. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga anak namin. Naroon na sa Baguio si Adam at Bea nung isang araw pa. Si Anne na nasa Amerika na nakatira, on the way na pauwi para lang makita ang kapatid niya. Nandito na po ang prinsesa! Hi, anak. Naku, ang mga ate at kuya mo, nag-aagawan. Maraming katulong si Mami mag-aalaga sa'yo. Great job, love. Love, parang kamukha natin siya. Ang ganda-ganda niya. Mana sa'yo. I love you. Thank you dahil ginawa mo ulit akong tatay. Napakasaya ko. Ako rin. I love you too. Matapos magpakasal, dito na kami nanirahan ng tuluyan sa Baguio. Umaakit na lang ang mga anak namin kapag namimiss nila kami. Lalo na ang kapatid nila na talagang spoiled sa atensyon at pagmamahal. Habang tahimik na ang buhay namin, wala naman na akong narinig pa mula kay Stephen sa loob ng 3 taon. Hanggang nitong nakaraang linggo lang, bago ko simulan itong sulat ko sa inyo, aksidente kaming nagkita sa mall. May asawa na rin siya, na alam at tanggap ang tunay niyang pagkatao. Isang bagay ang tinuro sa akin ng pangyayaring yun. Ito ay mag-ingat sa mga bagay na dinadala natin sa ating buhay. Ang maging responsable sa mga binibili natin, lalo na kung hindi ito brand new. Alamin nating mabuti ang history nito. Huwag kayong gumaya sa akin na madaling nadala ng kinang at ganda ng isang bagay na nagdala rin sa akin sa panganib. Kumbaga, I learned my lesson the hard way. Sa isang banda, isa sa natutunan ko sa pamilya ni Stephen, ang kahalagahan na huwag maging sakim. Sa pera man o sa ibang bagay. Dahil maaring ito rin ang magdala sa atin sa kapahamakan. Kayo na mga nakikinig, nakaranas na ba kayo na may nabili kayong isang lumang bagay gaya ng antique? Tapos kung ano-anong nakakatakot ang naranasan nyo dahil doon. Kwento nyo naman sa comment section. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Bobby.